Wishing plant. Ang wishing plant ay isang uri ng halaman na mayroong malakas na protective energies at malakas din ang hatak nito sa swerte. Ngunit dapat pong pag-ingatan ang halamang ito dahil kung minsan maaari din itong magdulot ng kamalasan kapag hindi tama or mali ang napaglagyan mo o nagawa mo sa halamang ito. Kahalintulad po sa comment ng isang nanood sa aking video na meron siyang kakilala na sumusunod sa feng shui ngunit hindi naman sinuwerte, nabaon pa raw sa utang. So isa po yan sa mga dapat na tinitingnan dahil kung minsan ang mga pampaswerteng inilalagay natin na hindi naman natin alam kung saan dapat ilagay, ito rin ang nagiging dahilan kaya't nagkakaroon tayo ng problema. Sapagkat mayroon pong tamang area ang bawat pampaswerte na ginagamit natin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. At nais ko po nga ipaalam sa mga subscriber ko, sa mga susunod na upload natin, tatalakayin na natin ang swerteng panahon o mga swerteng zodiac sign every month. Wishing plant. Ang wishing plant ay isang uri ng halaman na mayroong malakas na protective energies at malakas din ang hatak nito sa swerte. Ito po ay isang uri ng tea plant o isa po itong cordyline proticosa. Ang halamang ito ay mayroong natatanging kakayahan at napakalakas ng enerhiya nito lalo na kung tama ang mga lugar na paglalagyan mo sa halamang ito. Talaga namang magdudulot ito ng swerte, kaya nga po ito nagkaroon ng pangalan na wishing plant. Huwag mo itong gagawin sa wishing plant dahil maaari itong magdulot ng kamalasan sa iyo. Unang-una, iwasang ilagay sa tubig ang wishing plant. Maliban na lang kung tinuro sa iyo yan o inilagay yan ng taong maalam. Ang wishing plant po ay mayroong mataas na fire energies, kaya't huwag itong ilalagay sa tubig dahil maaari ang magdulot ng clash at kamalasan ang maidudulot sa inyo. Huwag din itong ilalagay sa north area ng tahanan ninyo dahil maaari ang magdulot ng pagbagal at mauuwi yan sa kamalasan din. Ang wishing plant po ay mayroong natatanging enerhiya na kayang baguhin ang mga inauspicious energies sa paligid, lalo na kung tama ang pagkakalagay ninyo o ang pagkakatanim ninyo. Dapat po ang wishing plant nakatanim sa square na hugis ng paso. Maaaring ma-enhance ang wishing plant at magdulot din ng swerte kapag nakalagay sa square na hugis ng paso. At dapat po yan ay nakalagay sa south area ng tahanan ninyo o ng garden ninyo. Kapag nakalagay yan sa mga area na yan, ma-enhance po ang mga wealth energies na meron kayo at madedissolve niyan ang iba't ibang uri ng inauspicious energies. Kaya't yung iba na meron niyan ay talaga namang yumayaman sila ng husto. Ang iba naman na meron yan, hindi nila nararamdaman, bagkus ay nagkakaproblema pa sila, maaari pong nailagay nila yan sa hindi dapat na area. O maaaring napahina yung halaman, kaya't ang epekto nito sa kanila ay kabaligtaran. Kapag yan po ay naitama, magiging swerte na ulit ang dulot niyan sa inyo. So, ilan lamang po ang mga halaman na ito sa dapat ninyong tinitingnan bago ninyo ito ilagay kasi maaari itong magdulot ng kamalasan. Sunod po, meron pa 2 halaman na dapat alam ninyo ang paggamit o ang paglalagay para hindi magdulot ng kamalasan. Sunod, sugar apple o atis. Marami sa atin o maraming mga naniniwala sa mga pampaswerte ang mayroong atis sa tahanan. Dahil ang atis po ay maaaring magdulot ng swerte, maaaring kumontra sa mga negative energies o yung mga tao na mayroong masamang intensyon or mga negative neighbors.
maaari pong kumontra ang atis. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, ang atis din po ay maaaring magdulot yan ng stagnant energies sa inyo kung mali ang pagkakalagay ninyo. Kung minsan po ang atis ay nailagay talaga sa area na hindi na siya pwede ilipat nandyan na siya. So mayroon kang halaman na pwedeng ilagay dyan para po ma-enhance ang atis at magdulot dyan ng swerte. Swerteng area po para sa ating mga atis, para po doon sa may mga nakalagay sa paso na atis, pwedeng ilagay yan sa southeast area, sa east area, pwede rin yan sa south area. So, iniiwasan lamang na ilagay yan sa area na mataas ang earth energies. Sabagat maaari pong magdulot yun ng stagnant energies o pagbagal. Sunod, butterfly palm. Ang butterfly palm po ay isang uri o nahahawig ito sa halamang palmera. Ang halamang ito ay swerte, ngunit kung ito ay nakalagay sa harap ng tahanan mo o ito ay nasa bahay mo, siguraduhin mo na maaalagaan mo ito ng tama dahil maaari ding magdulot ito ng kamalasan sa inyo at tatamaan ito ang inyong mga wealth. Unang-una, ang butterfly palm po dapat nakalagay yan sa east area ng tahanan ninyo o ng inyong garden. At hindi dapat ito direktang nasisikatan ng araw dahil kapag ang halamang ito ay nasunog or nagkaroon ng discoloration ng mga dahon, nangangahulugan po yan ng burning of wealth. Malas po yan. Ang ibig sabihin yan, ang wealth ninyo, kaya nagkakaroon ng nauubos na lang na parang bula yung kanilang pera. Dahil kung minsan, meron sila ng halaman na ito at inilagay lang nila sa labas ng bahay nila at hindi nila tinitingnan ang nangyayari sa halamang ito. Ang halamang ito po ay mayroong malakas na enerhiya at talaga namang nagdudulot yan ng swerte at paglago, lalo na doon sa may mga business. Pero, huwag ninyong hahayaan yan na manilaw ang dahon dahil malas po yun. Yun ang kahulugan, burning of wealth. Kaya't hindi ito direktang inilalagay sa sikat ng araw o sa lugar na mayroong malakas na sunlight dahil maaari pong magdulot yan ng kamalasan. Kung minsan po kasi may mga tao na gumagawa ng pampaswerte, sinusunod nila ang mga ritual, ngunit hindi nila talaga nararamdaman yung mga auspicious energies o hindi sila sinuswerte, kabaliktaran ang nangyayari. So, tingnan nyo po yung paligid ninyo. Baka mamaya may mga halaman kayo na nailagay dyan o nasa maling area. Kapag naitama nyo po yan, makikita ninyo ang pagbabago sa area ninyo. Kasi po, ang lahat ng mga ritual na ginagawa, lahat ng mga pamamaraan para makaakit ng swerte, yan po ay inaral. At hindi po yan gawa-gawa. Kaya imposible na hindi ka swertehin. So kung nangyari sa iyo na nabaliktad, nabaong ka pa, tingnan mo ang area, maaaring nandyan, may problema dyan. Kapag naitama yan, magiging okay ka na po. Lagi po natin tatandaan, may mga tao po talaga na ang pagyaman o pag-angat sa buhay ay sa middle age na nila. Kagaya po nang nag-comment na siya ay 50 plus na, ma'am, maraming salamat po sa comment mo. Malaking tulong para doon sa iba na nawawala na sila ng pag-asa. Huwag po kayo mawala ng pag-asa. Si ma'am 50 plus, yumaman or umangat ang kanyang buhay at dinala siya sa ibang bansa. Lahat po tayo mayroong kani-kaniyang kapalaran. Kaya tayo gumagawa ng pangontra, naglalagay ng pampaswerte, para po pag dumating na yung kapalaran na para sa atin, malakas tayo, malusog, at matatamasa natin yung kapalaran na para sa atin. At wala naman pong masama na gumawa ng mga pampaswerte, gumawa ng iba't ibang ritual, as long as wala ka namang ginagawang masama sa iba. At palagi po tayong magdadasal. Ano man ang ginagawa natin, huwag natin kakalimutan ang pananampalataya po. Maraming salamat po sa panonood.